matinding impormasyon na lumabas ngayon. Nako! Ito, patalsikin daw po muna si PBBM, si Sara, bago panagutin si PBBM. Ayan po mga sanggayo. Ang ganda ng plano nila, guys. No? Patalsikin daw po muna si PBBM. Tapos isunod na po si Sara. Si Sara muna pala unahin. Sa pamamagitan ng impeachment. Kasi, kung mawawala daw po si VP Sara, at mawawala na po si PBBM, mawawalan po ng successor. Utak, men! Matagal na po nilang pinaplano yan, hindi lang makabuelo. Tingnan nyo na lang mga sangkay yung mga pinaggagawa nila ngayon. Diba? So ngayon, mga sangkay, sabi ng Bible, ng mga dilawan. Bible ng mga dilawan. Ito pero seryoso guys. Sabi po, ng pasabog na ito, iminungkahi ni Attorney Jose Virgilio Bautista na unahin muna ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte bago isulong ang pananagutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa magiging epekto ng presidential succession. Ngayon, sa mga loyalista dyan, sa mga kapwa po natin loyalista ni Apo Lakay, ni Ferdinand E. Marcos Sr. Narinig nyo? Yun ang pinaplano nilang masama laban kay PBBM. Kita nyo kung gaano kataksil. Ngayon mukha silang kakampi. Kaya ako mga sangkaya, pasensya na pero sobrang magiging honest lang ako. Wala akong tiwala sa mga dilaw. Ang dilaw ay dilaw. Masakit man pakinggan, but guys, makinig kayo. Ang dilaw po ay dilawan. Traidor yan. Traidor yang mga yan. Mahirap po makisama dyan. Mahirap makisama dyan. I'm sorry kung may mga masasaktan dyan. Pero never po ako nakipag-engage sa mga dilaw. May nakita nyo ba ako mga sangkay? Nakihalubilo sa mga dilawang mga influencers? No! Hindi. Never po natin yung ginawa mga sangkay. Bakit? Traidor yung mga yan Anak ng toko. Kita nyo? Dati ko pa to. Actually, nilabas ko na ito dati. I think mga 3 months ago. Hindi ako nagkakamali. Sinabi ko na to na may pinaplano yung dilaw laban kay PBBM. At ngayon, mga sangkay, nakukumpirma po natin. Diba? Sabi dito, patalsikin muna si PBBM, si VP Sara bago panagutin si PBBM. Bakit pananagutin? Ano bang kasalanan ni PBBM? Paliwanag niya kung si Marcos, ayan po mga sangkay, binabasa lamang po natin. Kung si Marcos ang unang maaalis sa pwesto, ang vice-presidente ang hahalili sa pagkapangulo, alinsunod sa constitutional line of succession. Yun yung reason kung bakit gigil na gigil. At kapag hindi po mapagbantay dito yung administration, we all know kung gaano po kagigil ang mga yan sa mga Marcos. Ayaw nila sa mga Marcos. Anong mangyayari dyan? Alam nyo, dito daig ng kamakaliwa at ng mga dilaw ang mga Duterte supporters. Bakit? Magtanong muna kayo kung bakit. Kasi nga po, ang mga Duterte supporters hindi kayang mag-build up ng rally. Biruin nyo, nakaraan, pinangunahan na po ng iglesia, nasaan yung mga Duterte supporters? Ayun, nagtatago sa bahay. Wala, di nila kaya. Tamad. Kung tutusin, kaya na nila mag-EDSA nun EDSA People Power, nandun na po yung mga taga-INC na. Diba? Pero bakit walang may kumilos ang mga taga-DDS? Wala, di nga nila kaya magbuo ng ganong klaseng rally. Pero, marami sila. Keyboard warriors nga lang. Hindi po sila yung actual. Pero yung mga dilaw, mga kamakaliwa, naku. Yun yung kaya. Kaya nila mag-build up ng, kahit sabihin na natin, mga bayad yung iba, kaya na po nila mag-build up ng marami. Yun ang katotohanan. Masakit man, pero totoo lang. Sa totoo lang tayo, mga kababayan. Diba? So, doon matatalo. Halimbawa, wala na si PBBM, si Sara na. Madali na lang sa kanila para mag-rally. Rally na sila.
laban kay Sara. Patalsikin, mag-EDSA na sila, madali na lang sa kanila yun. Diba? Ganun po mangyayari dyan. Kaya yung mga loyalista dyan na hindi nag-iisip, bahala kayo sa buhay nyo. O sabi dito, paliwanag niya, dahil dito, para kay Bautista, mahalagang isaalang-alang ang pagkakasunod ng anumang hakbang sa pagpapanagot ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Alam niyo, parang feeling talaga nito mga dilawan. No? Sila yung pinakamalilinis sa buong mundo. Mga yung top ba? Ibang klase. Parang feeling nila sila yung superior. Sila yung mas malinis. Sila po yung walang ginagawang korupsyon. Ng toka kung usapan lang, sino ba nagbenta sa mga ari-arian ng gobyerno? Sino ba nagbenta sa FTI? Na dati doon, kaya mura yung mga bilihin dati kasi may gobyerno na bumibili ng mga product mula po sa mga magsasaka. 'Di ba? Sino ba yung nagbenta sa Meralco? Sino ba yung nagbenta sa mga tubig po natin? Mga water system po natin? Sino ba yung nagbenta ng mga airport natin? So yun po yung mahalagang malaman, maintindihan po natin. No? Ganyan po ang dilaw. At huwag kayong umasa dyan. Yung mga dyan, yung mga loyalista na nakikipagkampihan sa mga dilaw, enjoy. Good luck, boy. No, good luck. Ako, loyalista po ako ni Apulahay. Hindi po ako magpapaloko sa mga dilaw. Dahil alam ko kung paano sila maglaro at alam ko yung mga nasa utak nila. Ayaw nila sa mga Marcos. Ngayon, sumasakay sila kasi si PBBM sumasakay din sa kanila. Pero, what if wala na po si PBBM? Anong gagawin nila? Nako, marami! Kakasuhan yan si PBBM kung ano-anong kaso. Kala nyo, mga Duterte lang. Hindi lang mga Duterte. Kung ang mga Duterte, pwedeng maghiganti. Yung mga dilawan, magkano din yan, gagawa rin po yan ng movement laban po kay PBBM. No? Pag wala na siya sa pwesto. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below.